Magandang hapon mga bata! Magandang hapon, Guro! Kumusta kayo sa hapon ito? Mabuti naman po! May liban ba sa ating klase ngayong hapon? Wala na po! Wow, dahil kumpleto kayo, bigyan niyo ang iyong sarili ng masigapong palakpakan. Bago natin sisimulan ang ating formal na leksyon, ay magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Ano ang inyong gagawin kapag ang iyong guro o kaklase ay nagsasalita dito sa harap? Okay, Irene? Kapag ang guro ay nagsasalita sa harap, kami ay makinig na mabuti. Tumpak! Dapat kayo ay makinig na mabuti para maunawaan ninyo ang aking tinatalakay. At ano naman ang inyong gagawin kapag gusto ninyong sumagot? Yes, Jenny. Gusto namin sumagot ay taas ang aming kamay upang may iwasan natin. Tama. Itaas lamang ang inyong kamay. So, basahin ang ating kasunduan sa klase. Makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Umupo ng maayos. Maasahan ko ba yan sa inyong mga bata hanggang sa pagtatapos ng ating klase? Opo, Guro! Okay. So ngayon mga bata, handa na ba kayo sa ating unang aktibidad? Handa na po! Okay, ang ating unang aktibidad ay tinatawag na word puzzle. So, ang gagawin ninyo ay bilugan ang mga salita na inyong nakilala. So, gusto ko ng 5 na sumagot. Okay, Irene? Okay, Jenny? Okay, Elsie. Ang panghuli ay si Honey. Okay, ngayon mga bata, ating iwaras ko ang inyong nabilugan ng mga salita. Mabagal, tama. Kuneho. Mabilis. Pagong. Okay. So, batay sa unang aktibidad na inyong ginawa, ito ay konektado sa ating paksang tatalakayin ngayong hapon. Ang paksang tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol sa maikling kwento ni Pagong at Kuneho. At bago naman ay basahin muna natin ang layunin. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na Natutukoy ang mga karakter sa kwento. Magbibigyang pagkakaiba at pagkakatulad na kapangyarihan ng mga karakter sa kwento. Maggamit ang mga napulot na aral sa kwento sa totoong buhay. Okay, mga bata, meron akong ipapakita sa inyo na video. Ito ay tungkol ni Pagong at Kuneho. Ang gagawin lamang ninyo ay makinig kayo ng mabuti. Natong pinipili ko, kwentong pambata. Ang Pagong at ang Kuneho may isang spirits. Isang araw, may isang pagong na mabagal na naglalakad sa katuban. Nang maabutan siya, nang tumatalon na umiyak. Tumabi ka, mabagal na pagong. Ako
magkaroon muna tayo ng aktibidad. Ang aktibidad natin ay tinatawag na KWL chart. Ano nga ba ang KWL chart? Ang KWL chart ito ay ginagamit upang iugnay ang dati ninyong alaman sa makabagong kaalaman. So ngayon mga bata, basahin ang panuto. Gamit ang KWL chart, iugnay ang dati ninyong kaalaman sa mga bagong kaalaman tungkol sa kwento ng pag-iig at kuneho. Okay. Ano ang alam niyo sa kwento ni Pagong at Kuneho? Yes, Jenny? Ang alam ko po ay mabagal tumakbo ang pagod. Okay, tama. Ang Pagong ay mabagal maglakad. At ano pa? Yes, Honey? Mabilis maglakad si Kuneho. Tama. Ang kuneho ay mabilis maglakad. Okay. Ano naman ang nais ninyong malaman sa kwento tungkol kay Pagong at Kuneho? Okay. Irene? Bakit mabagal maglakad si Pagong? Tama. Bakit? Mabagal maglakad si Pagong. Okay. Elsie? Bakit mabagal maglakad si Pagong? Dahil mabigat ang kanyang likod. Okay. Meron kang idea? Ano pa? Irene? Dahil maliit ang kanyang paamburo. Tama, dahil maliit ang kanya paa. Okay. At kay Kuneho naman, ano ang nais ninyong malaman? Okay, Jenny. Bakit mabilis tumakbo si Kuneho? Okay, Honey. Bakit mabilis tumakbo si Kuneho? Okay, wala kang idea? Punta naman tayo kay Elsie. Dahil mataas ang paa ng Kuneho. Tumpa dahil mataas ang kanya paa. Okay mga bata, ano ang napupulot ninyong aral sa batay sa kwento ni Pagong at Kuneho? Okay, Elsie. Ang aking napupulot sa kwento tungkol kay Kuneho at Pagong Guro ay dapat marunong tayong magpagbaba sa ating kapwa. Okay, ano pa? Irene. Ang natutunan ko po sa kwento Guro, hindi dapat tayo magmamaliit sa kapwa natin. Tumpa. So dapat huwag nating mamaliitin ang ating kalaban at huwag palaging magkapanti sa ating sarili. So ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating paksang tinatalakay ngayong hapon? Okay. So, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Yes, Jenny. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Pagong at Kuneho. Tama! Bigyan natin si Shelly ng 5 bagsak na palakpak!
panghuling aktibidad, ito ay tinatawag na Venn diagram. At bago pa man, ay papangkatin ko muna kayo ng dalawa. Dito ay unang pangkat at dito naman ay kalawang pangkat. Okay mga bata, ano nga ba ang Venn diagram? Ang Venn diagram, ito ay ginagamit upang makita ang pagkakaiba at pagkakatulad na katangian ng kwento ni Pagong at Kuneho. So ngayon mga bata, basahin muna natin ang panuto. Gamit ang diagram, isulat ang pagkakaiba at pagkakatulad na katangian nila Pagong at Kuneho. Okay mga bata, bibigyan ko lamang kayo na 2 minuto. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, Guro. Okay. Sa unang pangkat, sino ang inyong representative? Elsie. Okay, Elsie? Magandang hapon po sa lahat. Magandang po kayo, Guro. Ito po ang aming nabuong aktibidad sa pagkatulan. Ang katangian ng Kuneho ay mabilis, mayabang, maiksi. At ang katangian naman ng Pagong, mabagal, babag-bumaba, maliit. At ang pagkakatulad nilang dalawang Guro ay malinis lang halik. Okay, tama. So, sa unang pangkat ay bibigyan ko na 10 puntos. Punta naman tayo sa ikalawang pangkat. Okay, Irene? Ang katangian po ng ang katangian ng Kuneho ay maliksik, mayabang, mabilis. Sa Pagong naman ay mabagal, maliit, mapagkumbaba. At sa kanilang pagkakatulad, pareho silang hayo. Okay, tama. So, sa ikalawang pangkat naman ay bibigyan ko na 10 puntos. Okay, mga bata, dahil tapos na po ang ating leksyon ngayon, ay paalam